Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. May hangganan ang talino ng tao, lalo na sa pagtuklas ng kalooban at plano ng Diyos. Sa makatwid, dapat na manalangin ang sangkatauhan upang maliwanagan tayo ng karunungang handog ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaalam sa kalooban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala, sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na pababa ng aming katawang may kamatayan. Ang aming katawan lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Nahihirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Sino kung gayon ang makauunawa sa mga bagay na makalangit? Walang makaalam ng iyong kalooban, malibang bigyan mo siya ng iyong karunungan at lukuban ng inyong diwang banal mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan lamang maiwawasto mo ang mga tao sa matuwid na landas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iyong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong binawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod,
na naghihirap sa ngayon. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon namin Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Nakiusap si Pablo kay Filemon na tanggaping muli ang Onesimo at ituring ito bilang kapatid. Binubuwag ng kaligtasang dulot ni Kristo ang alitan sa pagitan ng mga alipin at mga malaya, mayayaman at dukha, lalaki at babae. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayoy nakabilanggo dahil sa Kanya. Ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya, samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan, kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo, upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon, hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mong akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagtatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayundin naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Noong nakalipas na linggo, tinuruan tayo ni Kristo sa atin pong dapat na ikinikilos, lalong-lalo na yung kahalagahan na tayo po ay matutong magpakumbaba. Yung kwento na kung saan ay lahat naguunahan sa mga piling upuan, kung kaya sinabi niya na ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, huwag kang masyadong mayabang. Hinay-hinay lang, ha? Masakit pag bumagsak eh. Yung kung anong taas ng tayog na gusto nating marating, masakit kung tayo po ay masyadong magmamalaki at magyayabang sa iba. Ngayon naman, sa atin pong narinig na ebanghelyo, sabi po dito, maraming tao ang sumama kay Jesus. O bakit sumasama kay Jesus? Dahil ba mapagpagaling sa Jesus? Dahil ba magaling sa Jesus? Dahil ba sikat si Jesus kaya gusto nilang sumama kay Jesus? Ang pagsama kay Jesus ay nangangahulugan din ng pagpasok natin sa isang relasyon. Sabihin niyo nga po, relasyon. So nakikipag-ugnayan, nakikipag-relasyon. So hindi lang tayo po pwedeng maiwan sa paramihan ng followers. Hindi tayo pwedeng maiwan lang sa yung quantity na tinatawag, kundi ang gustong makita sa atin ay yung quality. Hindi lang basta quantity, kundi quality ng pagsunod kay Jesus. O kaya mo bang sumunod kay Jesus? Kaya mo bang panindigan ito? Sa Aklat ng Karunungan, sa unang pagbasa,
pinaalala sa atin, sino bang makakatarok, makakaunawa ng iniisip ng Diyos? Kundi yun lang din namang mga taong kanyang pinagkakalooban ng karunungan. Sa ikalawang pagbasa sa sulat kay Filemon, ni San Pablo, kanyang ipinapakiusap na yung relasyon nitong ni Onesimo na dating alipin, pinapakiusap niya na gawin na siyang o ituring na rin siyang isang kaibigan. So, paano ba? Papayag na lang ba? Oo na lang ba? Kailangan mo munang pag-aralan, kailangan mo munang pag-isipan. Kaya tingnan po natin para mas maunawaan natin yung papasukin nating relasyon, papasukin nating pakikipag-ugnayan. Kung tutusin, hindi lang yung pagsunod kay Kristo, pwede rin ito sa ating pong ugnayan o relasyon sa isa't isa. So, tingnan po natin mula sa salitang cross. Spell cross, C-R-O-S-S, cross. At ano yung C sa cross? Count the cost. Sabi po dito, binigay sa Ebanghelyo, uupo muna siya, tatansyahin niya kung magkano ang maigugugol kung magpapatayo siya. So, di ba? Isipin mo, kasi ngayon, ang problema natin sa mga gustong pumasok sa relationship, yung status goal nila, no? Talagang merong ganun. Status goal this year. Bago mag-December, dapat may jowa ako. At napakadali sa panahon natin ngayon, pwede nilang sabihin na napaka-old-fashioned naman nila, Father. Pero yun yung effective kasi na pag-aaralan mo muna ng mabuti, upuan mo muna ng mabuti. Sa generation kasi ngayon, di ba, no? Ilalike mo lang ang picture, kayo na. Click lang, clinic mo lang, hinart mo lang, feeling mo, yun na, ay, gusto na namin ang isa't isa. Pero di ba, effective pa rin talaga yung, kaya nga ang sabi, no, sa relasyon, hindi pwedeng yung ano lang, yung tibok lang ng puso, yung kinutuban ka lang, okay na, hindi. Isip din. Paggamitin ng isip, pagnilayan mo muna, pag-aralan mo muna ng mabuti. Second letter, letter R. At ano ang R? Renounce. At hindi lang basta renounce, renounce all, lahat. Isusuko mo, iiwanan mo. Kaya mo bang iwan ang lahat para sumunod kay Kristo? Para sa minamahal mo o mamahalin mo, kaya mo bang i-renounce lahat? Kaya nga, sabi din dito, no, hindi maari maging alagad ko ang sino mang umiibig sa ama, anak, asawa, kapatid. Pero tandaan niyo po ha, baka ma-misinterpret niyo itong ibahaging ito. Ang sinasabi ni Kristo, nang higit sa akin. Kasi minsan, di ba, ang pumipigil sa atin para mas mapalapit kay Kristo, para makasunod kay Kristo, pamilya. Kapag meron pong gustong magpari o gustong sumunod kay Kristo, sinong pumipigil? Magulang. Akala mo mawawalan yung magulang, akala mo mawawala yung kanilang pinaka-precious son, pinaka-poging anak. At sasabihin nyo lagi, ay sayang naman, Father, kung pagpapariin. So may mga gusto mapari, pinipigilan, ayaw kasi ng magulang. Pero alam nyo, kapag sa mga magulang po, no, in case lang, na mayroong gusto mapari, hayaan nyo. Kasi pagdating ng araw, alam nyo, sino may iwan sa iyo? Yung pari. Kasi yung iba nyong anak,
magkakaroon niya ng kanya-kanyang sariling pamilya, maiwan ka. Yung kinakatakot mo na mawawala sila, yan ang maiiwan sa iyo. Pero sa mga gusto nga sumunod kay Kristo, kaya mo bang iwan ang lahat? Yung luho, yung material na bagay, kaya mo bang iwan ang lahat para kay Kristo? Sa mga mag-asawa dito, di ba, no? Kaya mo bang iwan ang lahat para lang dyan? Nung umpisa, ganyan, di ba, no? Hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Pero nung pinagsama na, halos gusto nang maghiwalay 1 buwan pa lang. Kasi hindi pinag-isipan ng mabuti, hindi pinag-aralan kung kaya ba niya. Minsan naalala ko po, no, kapag magkakasal ako, alam niyo yung ritual natin na ibibigay ng lalaki yung aras. Diba, no? Sumisimbolo ng, ito ang aking kabuhayan, bibigay ko sa iyo. Yung pera. Kaya minsan sabi ko, dapat hindi na yung bari-bariya yung ibinibigay. Dapat ang ibinibigay, yung ATM. O, pinagkakaloob ko sa iyo, sinusuko ko na sa iyo, ikaw nang bahala sa akin, ikaw magbibigay ng allowance, ikaw magbabudget. Pero hindi nila pinag-isipan, kaya nung mag-asawa na, bakit kukunin mo yung pera ko? Akin yan. Doon nagsisimula. So, kaya mo bang i-renounce yung mga bagay sa buhay mo para makasunod ka kay Kristo? Next, letter O. At ano ang O? Ang sabi ni Kristo, no, obey. Sumunod ka sa akin. Binibigyan naman tayo ng panahon, ng oras, no, kung sino mang gustong sumunod sa akin. Kaya mo bang sundin si Kristo? Siyempre, sa pagpasok natin, di ba, may mga rules and regulations, may mga guidelines, may mga batas. Kaya mo bang sumunod? Yung obedience natin, kaya ba? O pag pumasok ka, magmamabida ka, bida-bida na naman. Kapag bago pa lang, sunod na siya. Pag nandiyan na, matigas na ang ulo, nagiging pasaway na. Eh, maganda po yung kinikilala natin ng mabuti. Titingnan mo, kaya ko bang sumunod? Kaya ba nitong sumunod? Next, letter S. At ang S ay self-sacrifice. Isasakripisyo maging ang iyong sarili. Diba? Kahit si Kristo, ano bang pinakita niya? Isinakripisyo ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng tao, para sa kabutihan ng tao. So, kaya ko ba isakripisyo yung sarili kong kaligayahan, yung para sa sarili ko? Kaya nga sabi, di ba, limutin ang ukol sa kanyang sarili. Kaya mo bang iwan ang bisyo? Kaya mo bang iwan ang, kaya mo bang iwan ang mga babae mo sa mga kalalakihan na naririto? Kaya mo bang iwan? Kaya mo na ba isuko yan? Ang pogi-pogi mo pa naman, di ba, no? Kaya mo ba na stick na sa isa? Sa kanya na lang? Kaya mo ba? Next letter. Letter S. Stay committed. Kaya nga, di ba, no? Hindi maaari maging alagad ko ang sinumang, no, na hindi susunod sa akin. So, kaya mo bang simulan at tapusin ang iyong papasukin? Stay. Kaya ngayon alam nyo, sa isa sa kailangan natin makita, bago ka umuo, bago ka magpakasal, ito bang taong ito may kapasidad manatili? O baka 1 buwan lang, 1 taon lang, tapos na. Kaya ba?
na manatili. So pagiging Katoliko natin, yung pagiging Kristiyano natin, hindi ito pwedeng puro umpisa lang. Kaya kung maalala nyo, nang bindisyonan tayo o binyagan tayo, hindi pa tayo aware noon. Pero sa mga sumunod na mga sakramento na ibinibigay sa atin, may isip na tayo. Magdesisyon ka, mananatili ka ba dito o lilipat ka sa iba? Kung lilipat ka sa iba, kaya mo bang panindigan yan? Hindi yung palipat-lipat ka. Pag ayaw mo ng ganitong guidelines o rules, lipat ka sa iba. Pag ayaw mo na, lipat ka na naman. So habang buhay, kung magdidesisyon kang sumunod kay Kristo, habang buhay na ito. Dapat. Kaya nawa, no? Hindi tayo pinipilit ni Kristo, hindi niya tayo pupwersahin, binibigyan niya tayo ng kalayaan kung gusto nating sumunod kay Kristo, yakapin natin ang krus na ibinibigay sa atin. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating idulog ngayon ang ating mga panalangin at mga kahilingan sa ating Panginoon at ang ating itutugon. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa simbahan, maiayon nawa ni Papa Leon na mga obispo, pari, diakono, at naming mga laiko, ang aming kalooban sa iyong kalooban, sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod, sa bawat isa at sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa lahat ng lingkod bayan, gabayan mo nawa sila tungo sa landas ng pagiging tapat na tagasunod mo. Mahayag nawa ito sa mga batas at patakarang kanilang ipinatutupad. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa mga mahal naming namayapa, tanggapin mo nawa sila muli sa iyong mapagmahal na mga bisig, lalong-lalo na silang mga nananatiling tapat sa iyo habang sila'y nabubuhay pa kapiling namin. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Upang ang mga naglilingkod sa pamahalaan at ay maging binhi ng kapayapaan at pag-asa bilang tapat na mga lingkod para sa mahihirap, protektahan sila mula sa pang-aabuso at mga epekto ng pagbabago ng klima. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa lahat ng kabataan sa simbahan, naway lumago sila sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at maging matatapang na saksi ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga kahilingan at pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan.
Ang lahat ng ito ay iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas ng katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga may birthday sa buwan ng September. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga nagdiwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito ng Setyembre. Diyos ng sangnilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng aming mga kapatid na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwan na ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.